mga parts, palit kami ng cams. Kaya nag-port, bantayan niya to. Ito to. Itong dito banda, baka mamaya tatago siya dito. Buwasan nyo, baka mamaya mabutas dito sa overport na, no? Bantayan nyo. Kasi baka mamaya tagos yan dun sa ilalim. Maglilik na yung kulad. Alright. Ito na yung kakarga naming super cam. Pro cam shop. Pang-professional pala yan. Pero tayo non-pro tayo, non-pro. So ito, obserba namin to kung ano, pwede to dito sa Sniper 155 dahil ang camshaft na to is pang Inmax. Ang original ng isa lang yung guide nya, 155 yan. Yan yung pang Inmax. Ayan o. Check natin kung pwede. Kasi hindi siya pwede dito. Yan yung nabili niya. Sana yun. RS8. Hindi siya pwede dito sa stock na cam gear. Bumili siya ng cam gear. O kanina lang bumili siya. So check natin kung all goods yan. Kung pwede ilagay yung compression release. Check natin yung cams na nilagay natin kung tutukod siya. So ikutin ko to. Ikutin natin ang gusto. Balik natin sa top dead kung tutukod siya. So wala naman siyang wala naman ako nararamdaman na tumukod siya. So ibig sabihin all goods. So ito yung nilagay nating cams na stage 1. So wala tayong ginawa sa piston, wala tayong pinort doon, wala tayong binawas. So plug and play lang pala to. Yan, okay, alright. So ang pinort lang natin yung chamber ng exhaust at saka intake. Alright, okay, all goods, wala siyang sabit. Kung kinarga namin ng Inmax na camshaft, nagpalit kami ng timing gear, ayan, okay siya. Maingay lang yung doon sa may, yun yung sinasabi ko, maingay yung sa may clutch hub, yung sa hyper clutch, umuga talaga yun. So pero okay na siya, mandar na. Yun yung cams ng Inmax. Parang maingay dito banda, oh. All goods na, mandar na siya. Racing. Yan yung sinasabi ko sa inyo, maingay siya. Yung mga ganyang clutch up, yung slippery. All goods, Sniper 155 stage 1 na RS8. Ang clearance niya 25, 25. Alright mga parts. So meron tayong dito gagawin na naman. Ito ay pinalitan natin ng cams. May issue na naman siya dahil ma-vibrate siya pag pinapatak mo ng mabilis. Sobrang lakas ng vibration ng makina. So nag-suggest yung may-ari, babalik na sa stock yung So hindi talaga sukat yung pang Inmax 155 na cams, yung pang RS8 na cams stage 1. So hindi siya kaldag yung niya sa timing gear. Hindi siya sukat, iba kasi yung grano ng timing gear kaysa dito sa 155 sa stock. Hindi sila kontra sila, laban sila dun sa chain. Kaya kung sakaling ma-vibrate pa rin to, ang tama nito talaga yung crankshaft. Kasi yung crankshaft nag-lock yung magneto. So ayun, pinwersa namin na para lumabas.
So okay naman, natanggal namin, kaso lang sobrang tigas, napilit. Pinwersa namin, kaya may tendency dito sa crankshaft sa sigunyal. So maaari kung meron pa ng kung meron pa rin vibration to, ang gagawin dito, kailangan ng i-refresh ang engine, overhaul to mangyari dito para realign yung crankshaft, yung sigunyal, para babalik siya sa smooth yung under niya, yung matulin yung ano niya, yung under niya matining. Kaya kailangan ma-align kung sakali. So observation, trying and error, papalitan muna namin ng camshaft na stock. So yung camshaft na kasi dati may kayod na kunti, may damage kunti, pero pwede pa yun, babalik namin. So yun lang ang tips ko sa inyo, no. So kung maring mawala yung vibration dito doon sa camshaft na nilagay namin ng pang Inmax, pinalitan kasi namin ng timing gear. So ang tama nito, hindi pa rin mawala sa stock, ang tama nito is yung crankshaft, yung sigunyal, kailangan ipa-realign. Dahil yung tinanggal namin mag dito, sobrang tigas talaga, grabe, hirapan ako. So kung walang patient, talaga hindi mo siya matanggal, halos susukuan na. Nasukuan na ng unang gumawa nito, yung gumagawa ng sniper dito sa Baguio, nasukuan na nila yan. Pero tayo, matyaga tayo siyempre para mapalitan yung kailangan palitan, kaya tinanggal natin. So ang sira talaga nito yung bindix, nag-i-slide na siya, hindi siya kumakapit. So yun, obserbahan natin to kung ano siyang talagang pinaka sira nito, bakit ma-vibrate, kung doon ba sa camshaft na kinabit na pang Inmax or talagang dyan sa sigunyal. Alright, kunting tips lang mga kaparts tungkol dito sa natin project. So ito kasi pang Inmax to, so okay naman siya umandar, kaso kung pwede lang mahirap mag-modify so yan, modification ang tawag na dito. So sa mga may-ari, kailangan kung stock lang kakakabit para hindi mahirap na yung anong tawag nito, sitwasyon, para hindi baklas kabit. So ito kasi yung kinabit nito, yun yan pang Inmax. Ngayon ito pang Sniper 155. So tingnan natin kung anong itsura niya para alam nyo. Ito yung Sniper 155, may siya pin, dowel pin, at saka isa lang yung guide. Yan, isa lang yung butas para doon sa compression release. So ito Inmax 155, dalawa yung guide, walang dowel pin, tapos ito sa compression release. So yan pag may halimbawa nagtatanong kayo sa mga mga kakilala nyong nakakalam, kung sinasabing pwede ganyan, pwede ganito, huwag nyong dapat yung stock ang bibili nyo, hindi yung pwede. Kasi ang magkakabit, madoble ang trabaho. Kasi kailangan plug and play, kailangan stock to stock lang. O yung kung gusto mo yung pangkarga, pang ganitong motor, pang 155, hindi yung pang modified, mag-modified na pang Inmax. So mahirap siya dahil iba yung kapal nung gear kaysa dun sa stock. Ito yung pang Inmax, ayan, makita nyo manipis yan. So ito yung sa 155, medyo makapal. Ayan.
Yan, makapal ang ipin. Yan. So, sa 155 medyo patulis. Yan. Yan, patulis siya. Yan. So, ang tips ko lang, gusto kong na hindi pwede yung ibang unit sa another unit. Kailangan plug and play lang. Yan. Para all goods. Alright? Yun lang yung tips ko. So, alright. Ito na. So, kung hindi ito kaldag, yan. Kung hindi siya ngayong kaldag, ibig sabihin ito yung problema. Kung hindi siya ma-vibrate, So, kung ma-vibrate siya pa rin, kinabit natin itong stock. Stock niya na kami. Ibig sabihin, may tama na yung crankshaft dahil doon sa pagpupull out namin. Na pwersa siguro. Na-disalign siya. Kaya, so yun. Ang tama nito is slight lang naman to. Kunti lang. Inayos ko lang to siya. Yan. Dati kasi ang loob nito same dito. So ngayon medyo nabawasan siya kunti lang. So kaya yung power niya medyo nagbawas. So okay lang to. Kasi walang budget may-ari. At saka nahirapan siya maghanap. Nasa 2,000 may gito. So right, check natin. Tapos panda rin, kung ma-vibrate pa rin siya, ibig sabihin, crankshaft ang sira. Alright, yan na, sa mga baguhan. Yan yung code ng ng 155. Yan, ito. So, yan yung code. At saka ito yung sa Inmax 2DP1. So, hindi sila magkaparehas. Lalo na dyan sa obserban nyo yung ngipin. Mataas yung mga kapal yung ngipin ng 155 kaysa sa Inmax. So right, yan na. Yan ang obserban nyo. Pag sinabi na may nagsabi sa inyong kamats, ay hindi kamats yan. Yan. Dahil ma-vibrate yan pag mandat. So, ayan na, lapat na lapat siya. Lapat na lapat yung chain. So, yung kanina nakaangat siya, nakaganon. Yun, nakaganon yung kanina dun sa may timing gear ng Inmax. So, ngayon okay na. Lapat na lapat siya. So, check natin kung ma-vibrate pa rin. Check it out. Alright. Mandar na siya. Kaso lang, ma-vibrate talaga. May tama talaga yung nito, crankshaft. Halos nanginginig siya. Check natin na. Dikit ko yung cellphone sa makina. Sobrang vibrate. So, yan. Check natin yung isa. Doon sa labas. Check natin kung para maalam nyo may tama na yung crankshaft. Ito, check natin. Ito. Para sila 155. So, ito stock. Hindi nagalaw yung makina. Start natin. So, less yung niya. Wala masyadong vibration. So, yung under na. Smooth. Stock lot. So, kaya may ngayon kasi yung damper. Yung clutch side.
Slippery clutch. Ha? 30 isang roller. I-roller mo na. So, hindi siya masyadong mabibrate. Yung isa talagang mabibrate. May ano yan. Ang tawag nito. Disalign yung crankshaft. So, yun. Check natin ulit yung isa. So, ito, manda na. Napakagaspang. Ito yung maingay, oh. Parang na, ano, anong tawag nito? Clutch damper. Oh. So, ayun nga. Tapos na. Mabibrate siya. Kunti. Hindi katulad nung kinabit yung ano. Yung, ito itong kamis na to. So, super. Manginginig yung kamay mo pag minamanihan mo siya. So, ang maganda dito, i-refresh talaga to. Papalitan ng bearing sa crankshaft sa sigunyal or i-align yung sigunyal yung crankshaft. So right, yun lang. Bye bye.